Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at hango sa mga kwentong bayan at alamat na bahagi ng mayamang kulturang Pilipino. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito ay magbigay ng libangan, kilabot, at pagninilay sa mga mambabasa tungkol sa mga misteryo ng mga sinaunang kasunduan, politika, at nilalang sa dilim. Mag-ingat sa pagbasa sapagkat ang dilim ay laging may kapalit. Sa dulong bahagi ng Visayas, nakatago sa gitna ng kagubatang hindi pagaanong nabibigyang pansin ng modernong lipunan, matatagpuan ang isang probinsya na tila nakalimutan ng panahon, ang San Gregorio. Dito, mabagal ang ikot ng buhay. Ang mga tao'y namumuhay ng simple, nagtatanim ng palay, nagpapastol ng hayop, at nagkukwentuhan sa ilalim ng buwan kapag gabi. Payapa, tahimik, at tila walang bahid ng gulo ang bayan, ngunit sa likod ng katahimikang ito, may mga matang laging nakamasid. Si Alfonso Belmonte, isang bagitong gobernador na ipinadala ng Maynila, ay dumating upang magsagawa ng reforma. Galing siya sa lungsod, kilala sa kanyang integridad at tapang. Bata pa lang siya, alam niyang may kakaiba sa San Gregorio. Doon lumaki ang kanyang ama na bigla na lamang nawala ilang taon matapos manungkulan bilang gobernador rin sa parehong bayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan nito. Dahil dito, may itinatagong pagnanais si Alfonso, ang tuklasin ang misteryong bumalot sa kanyang ama at sa buong probinsya. Pagdating niya sa San Gregorio, agad niyang napansin ang kabalintunaan sa lugar. Tahimik, pero kakaiba ang katahimikan. Parang may pinipigil. Sa mga mata ng matatanda, may takot. Sa mga gabi, bihira ang tao sa kalsada. At sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, sinasarado ng lahat ang kanilang mga bintana at pinto. Parang may inaabangan. O iniiwasan. Hindi nagtagal ay nakilala ni Alfonso ang mga pangunahing mamamayan, ang punong barangay, ang kapitan ng pulis, ang albularyo, at ilang pinuno ng simbahan. Magalang silang lahat, ngunit may pakiramdam siyang hindi siya buong tinatanggap. May mga sulyap na hindi niya maintindihan, mga tingin puno ng pag-aalinlangan o pag-aalala. Isang gabi, habang siya ay nakatambay sa kanyang opisina, bigla siyang dinalaw ng isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Pina. Nangangatal ito, at may daladalang kahon na gawa sa itim na kahoy. Hindi ko na kayang kimkimin, Gobernador, anya. Ikaw na ang bahala. Huwag mong hayaang matulad ka sa tatay mo. Pagbukas niya ng kahon, bumungad ang lumang mapa ng San Gregorio, isang makapal na aklat na may nakaukit na salitang Latin, at ilang liham, sulat ng kanyang ama. Dito unang natikman ni Alfonso ang hilakbot. Ang mga liham ay puno ng babala, mga pahiwatig ng kasunduan, at mga mensaheng hindi tinapos. May kasunduan sa kadiliman. Bawat tahimik na gabi may kapalit. Huwag mong sirain kung ayaw mong durugin. Nag-ugat ang pagkakagulo ng damdamin sa puso ni Alfonso. Ang mga hinala niya ay unti-unting nabibigyang hugis. Ano ang kasunduang tinutukoy ng kanyang ama? Sino ang kausap niya sa mga liham? Bakit ang katahimikan ng bayan ay tila kapalit ng isang bagay na mas malaki, mas madilim? Habang papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, napansin ni Alfonso na parami ng parami ang mga alagang nawawala, ang mga batang hindi umuuwi, at ang mga bangkay ng hayop na natatagpuang wala ng laman ang loob. Lahat ay tikom ang bibig. Kahit ang mga pulis ay tumatangging magsiyasat. Kagustuhan ng itaas, sambit ng kapitan ng pulis na tila may alam ngunit natatakot. Hindi nagtagal ay napilitan si Alfonso na magsagawa ng sariling investigasyon. Pinasok niya ang mga lugar na ipinagbabawal, ang lumang bodega, ang abandonadong simbahan, at ang masukal na gubat. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, parang may nagmamasid. Parang may bantay ang dilim. Isang gabi, may narinig siyang bulong. Hindi sa kanyang tenga, kundi sa kanyang isip. Huwag mong sirain ang kasunduan. Para bang ang mismong lugar ay may sariling kamalayan, may sariling batas. At dito nagsimula ang paghahanda ni Gobernador Alfonso sa isang misyon, ang pag-ungkat sa kasaysayan ng San Gregorio, ang pagbubunyag ng kasunduang pinaniniwalaan ng marami ay alamat lang, at ang pakikipagtagpo sa mga nilalang na hindi dapat kausapin. Ngunit ang tanong, makikinig ba ang madilim na puwersa sa batas ng tao? Simula nang sinimulan ni Gobernador Alfonso ang kanyang tahimik na investigasyon, lalong lumalim ang kanyang pakiramdam na may bagay na hindi maipaliwanag na gumagalaw sa gabi. Ang mga ulat ng mga kakatwang kaganapan ay dumadami, pero ang mga opisyal, tila bagabulag at pipi. Sa loob ng 2 linggo, 6 na bata na ang naiulat na nawawala.
Lahat sila'y nawala tuwing gabi ng walang buwan o sa gabi bago ang kabilugan. Ang mga magulang ay umiiyak sa munisipyo, nagsusumamo ng tulong, ngunit walang makuhang sagot. Baka tumakas lang, ani ng pulisya. Baka naligaw lang sa gubat. Pero hindi ito kapanipaniwala. Ang mga bata ay mula sa magkakaibang barangay, pero pareho ang mga pangyayari, nawawala pagdapit hapon, at wala ni anino sa pagsikat ng araw. Kasabay nito, mga alagang hayop ang natatagpuang patay, ngunit hindi normal ang mga pagkamatay. Wala silang dugo. Butas ang lig. Minsan, may bakas ng kuko o tila kagat ng hayop, pero hindi kilala ang uri. Iba't ibang bahay ang tinamaan, may mayaman, may mahirap. Walang pinipili. Walang lohika. Maging ang simbahan ay nakaramdam ng pagbabago. Isang gabi, tumunog ng kusa ang kampana bandang 2:00 ng madaling araw. Walang sinuman ang nagpaandar nito. Nang sinuri ng kura, nakita niyang bukas ang pintuan sa likod ng simbahan, ang pintuang matagal nang sinarado dahil sa isang nakaraang insidente ng pagnanakaw. Ngunit walang bakas ng sapilitang pagpasok. Sa halip, may iniwang mga patak ng dugo sa altar, at sa gitna nito'y may nahulog na balahibo, itim, makintab, at kakaibang kumikislap. Dito na nagsimulang makipag-ugnayan si Alfonso kay Lolo Cantoy, ang matandang albularyo ng bayan. Matagal na itong nakatigil sa panggagamot pero nananatiling kinatatakutan at iginagalang. Siya lamang ang hindi sumusunod sa takot ng mga tao. Hindi ito mga ordinaryong pangyayari, Hijo, anya. Ito'y paalala. Parusa. Nagagalit na sila. Sino sila? Tanong ni Alfonso. Tawagin mo na lang silang tagapangalaga ng kasunduan. Hindi sila tao, hindi rin hayop. Sila'y nilalang ng gabi, mga aswang, mga balbal, mga tagabulag. At matagal na silang kasama ng bayan natin. Lumamig ang hangin sa gabing iyon. Hindi dahil sa panahon, kundi sa bigat ng mga salitang binitawan ni Lolo Cantoy. Kinabukasan, nakatanggap ng lihim na mensahe si Alfonso mula sa isang lalaki na nagtatrabaho bilang tanod sa isang liblib na barangay. May nakita po akong kakaiba, Gobernador, anya. Isang babae, naglalakad sa gitna ng bukid na tila lumulutang. At nang sundan ko, bigla siyang nawala pero naiwan niya ang kanyang anino sa lupa. Gumagalaw pa rin ang anino kahit wala na siya. Nang tinanong ng gobernador kung ano ang pangalan ng babae, pabulong ang sagot ng tanod, si Madam Ulay. Si Madam Ulay ay isang alamat sa San Gregorio. Ayon sa mga kwento, isa siya sa mga unang aswang na nakipagkasundo sa unang gobernador ng bayan. Walang nakakita sa kanya ng personal. Pero may mga nagsasabing siya ay buhay pa rin at nagmamasid. Nagdesisyon si Alfonso na imbestigahan ang lugar kung saan nawala ang babae. Doon, sa gitna ng bukid, natagpuan niya ang kakaibang marka sa lupa. Isang hugis bilog, may mga ukit sa paligid na tila mga sinaunang simbolo. At sa gitna nito, may abo ng isang bagay na hindi matukoy, parang sinunog na laman. Kasama ng abo, may nakita rin silang ilang piraso ng buhok na kulay pilak. Isa sa mga tauhan ni Alfonso ang biglang nagsuka. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pumasok sa isip ko, anya. Mga larawan. Mga mata. Puro mata na pula. Habang bumabalik sa munisipyo, napansin nilang sumusunod ang ilang uwak. Hindi karaniwan ang dami ng ibon at parang may sinusundan ang mga ito. Isa sa kanila ay sumalpok sa bintana ng sasakyan ni Alfonso. Nang tiningnan, nakita nilang may nakaukit sa pakpak nito, sana diyo ay handayi ene. Kinagabihan, pinatawag ni Alfonso ang mga barangay captain. Gusto niyang buuin ang isang task force upang pag-aralan ang mga nangyayaring insidente. Ngunit sa halip na suporta, natanggap niya ang malamig na pagtanggi. Hindi ito trabaho ng gobyerno, gobernador, ani ng isang kapitan. May mga bagay na hindi natin dapat pakialaman. Hindi ko papayagang manahimik tayo habang isa-isa tayong kinukuha, sagot niya. Pero may sumagot, si Kapitan Reyes, ang pinakamatagal na kapitan. May kasunduan tayong sinusunod. Kaya may kapayapaan tayo ng mahigit 50 taon. Huwag mo sanang wasakin yon. Anong kasunduan? Tahimik ang lahat. At doon na nagsimulang pumutok ang tensyon, hindi lang sa pagitan ng tao at ng dilim, kundi sa pagitan ng bagong pamahalaan at ng mga tagapangalaga ng lihim. Ang tanong, kaya bang tibagin ni Alfonso ang katahimikang binuo sa takot? O siya'y magiging susunod na bahagi ng kasaysayang tinakpan ng gabi? Ang mga araw ay tila tumatakbo ng mas mabilis sa San Gregorio.
Bawat gabi ay mas malamig, mas tahimik, at mas punang kaba. At si Gobernador Alfonso, unti-unti nang naubusan ng kakampi. Sa gitna ng mga misteryo at tahasang pananakot mula sa mga hindi nakikitang nilalang, may isang matandang madre ang lihim na lumapit sa gobernador. Si Madre Jacinta. Isa siya sa mga pinakamatagal nang naninirahan sa kumbento, ngunit matagal nang hindi nakikihalubilo sa kahit sinong taga-baryo. Pinaniniwala ang nawalan ng katinuan matapos mamatay ang kanyang kakambal 30 taon na ang nakalilipas, noong gabi rin ng kabilugan ng buwan. Ikaw na ang hinihintay nila, bulong ni Madre Jacinta habang nakayuko. Ikaw ang magwawasak o magpapatuloy sa kasunduan. Ano ng kasunduan, Madre? Isang sumpang pinirmahan sa krus ng dugo, sa ilalim ng simbahan, sa harap ng dilim. Itinuro ni Madre Jacinta ang isang lumang simbahan na halos nakalimutan na ng mga tao. Matatagpuan ito sa pinakadulo ng bayan, walang misa, walang pari, walang kandila. Isang lugar ng katahimikan, pero puno ng pangamba. Sa gabi ring iyon, lingid sa kaalaman ng lahat, naganap ang lihim na pulong. Kasama ni Alfonso ang isang matapat na tauhan, si Marlon, dating sundalo, ngayon ay Chief of Security ng gobernador. Tahimik silang pumasok sa simbahan gamit ang likurang daan. Bitbit nila ang lampara, ilang armas, at ang kahon na ibinigay ni Aling Pina noong unang gabi. Sa loob ng simbahan, napansin nilang tila may gumagalaw sa dilim. May mga kaluskos sa kisam. May mga matang dumudungaw mula sa mga butas ng pader. Ngunit hindi sila umatras. Ang altar ay may ukit, mga simbolo ng hindi pangkaraniwang wika. Sa gilid ng altar ay may pintuang bato, bahagyang natatakpan ng mga sirang bangko. Pinilit nila itong buksan, at sa loob ay bumungad ang isang madilim na lagusan pababa. Ang hangin ay mabigat. Mabaho. Parang may kasamang dugot amag. Habang bumababa, nakita nila ang mga ukit sa pader. Iba't ibang imahe, isang gobernador na may hawak na dokumento at pirma sa pulang tinta. Isang babae na may itim na pakpak, nakaluhod habang pinapasakan ng kandila ang mga mata. Isang sanggol na nakabitin ng patiwarik sa itaas ng altar. Hanggang sa marating nila ang isang silid, pabilog, may siyam na bato sa paligid. Sa gitna ay isang mesa na gawa sa lumang kahoy, at nakapatong dito ang tatlong bagay, isang lumang pluma na may natuyong dugo sa dulo, isang dokumento na may mga pirma at simbolo, at isang sobre na may pangalang Alfonso Belmonte. Nang buksan niya ang sobre, naroon ang isang sulat. Mula sa kanyang ama. Anak, kung nababasa mo ito, ikaw na ang susunod. Hindi ko nagawang tapusin ang misyon. Ang kasunduang ito'y binuo upang mapanatili ang katahimikan ng bayan, kapalit ng dugo, kapalit ng kaluluwa. Bawat gobernador ay kailangang pumirma muli. Bawat kabilugan ng buwan, kailangan may alay. Tumigil ako kaya ako'y kinuha nila. Kung pipiliin mong tapusin ito, maghanda ka. Kung pipiliin mong ipagpatuloy, hawakan mo ang pluma at pirmahan ito bago maghating gabi. Mag-ingat, anak. Ang dilim ay laging naniningil. Nang matapos basahin ang liham, napansin niyang nagsimulang umingay ang paligid. Ang pader ay tila humihinga. Ang lampara ni Marlon ay biglang namatay. Isang malamig na tinig ang bumigkas mula sa anino, pumili ka, gobernador. Kasunduan o kaguluhan? Tumayo si Alfonso. Tumitig sa dokumento. Humawak sa pluma. Ngunit hindi niya ito ginamit. Sa halip, binunot niya ang lighter sa bulsa at sinunog ang papel sa ibabaw ng mesa. Hindi ako susunod sa kasunduan ng mga duwag, sigaw niya. Isang nakabibinging alingawngaw ang sumabog. Nyanig ang buong simbahan. Nagliyab ang mga bato. Ang mesa ay pumutok sa gitna. Mula sa pader, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babae, maitim, may balingkinitang katawan, pulang mata, at itim na balahibo sa likod na tila pakpak. Pinili mo ang digmaan, wika niya. Hindi mo alam ang iyong sinira. Napatras si Alfonso at si Marlon. Bigla silang tinabunan ng usok. Nang magising sila, nasa labas na sila ng simbahan, walang bakas ng lagusan, walang altar, walang dokumento. Ang lahat ay parang panaginip ngunit may naiwan sa kanyang bulsa, ang pluma. Basa pa rin sa pulang likido. At mula sa simbahan, isang sigaw ang pumailan lang. Isang sigaw ng babaeng nilamon ng dilim. Matapos ang hindi maipaliwanag na pangyayari sa lumang simbahan, bumalik si Gobernador Alfonso sa kanyang opisina na tila may mabigat na batong nakapatong sa kanyang dibdib. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, at sa tuwing hinahawakan niya ang pluma na naiwan sa kanyang bulsa, pakiramdam niya'y may mga bulong sa kanyang paligid. Kaya kinabukasan ng umaga, pinuntahan niya si Lolo Kantoy, ang matandang albularyong dati nang nagbabala. Nakatira ito sa gilid ng kagubatan, sa isang kubong napapalibutan ng mga halamang gamot, lumang anting-anting, at mga palayok na may usok na umaalingasaw. Paglapit pa lang ni Alfonso, tinapunan siya ni Lolo Kantoy ng tubig na may dahon ng sambong. Hindi ka na malinis, Hijo, anya. May dumikit sa iyo mula sa gabi. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naintindihan. Pero hindi ako pumirma sa kasunduan. Sinunog ko, sagot ni Alfonso. Tahimik na tumango si Lolo Kantoy. Magaling. Pero ang pagpapasya mo ay parang pagsibat ng kidlat sa ulap, nilusaw mo ang takot, pero ginising mo rin ang galit. Anong klaseng galit? Ang galit ng mga nilalang na ilang dekada ng tahimik, sapagkat nasunod ang kasunduan. Ngayon, dahil sa iyong pagputol, inaakala nila na wala na ang kanilang proteksyon. Kaya magsisimula ang pagbawi. Pinaupo siya ni Lolo Kantoy sa isang banig. Pinainom ng salabat na mapait, saka tinakpan ang kanyang mga mata ng itim na tela. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang hindi kayang makita ng mga ordinaryong mata. Habang binibigkas ni Lolo Kantoy ang mga lumang orasyon, biglang uminit ang hangin. Naramdaman ni Alfonso na parang tinutusok ng malamig na karayom ang kanyang balat. Ang paligid niya ay nag-iba, hindi na siya nasa kubo kundi nasa isang parang nawalang hangganan. Madilim. Walang buwan. At may mga aninong unti-unting lumalapit. May nakita siyang bata na lumulutang, basag ang leeg, duguan ang bibig. May nakita siyang babae na may mga kuko na parang kutsilyo. At sa gitna ng lahat, isang trono na gawa sa mga buto. Nakaupo roon si Madam Ulay, ang nilalang mula sa simbahan. Muli tayong magtatagpo, Gobernador, wika nito, kahit walang gumagalaw na bibig. Ang iyong amay tumanggi rin. At anong nangyari? Siya'y naging alay. Ngayon, ikaw ang susunod. O ikaw ang magiging dahilan ng pagbagsak ng buong bayan. Nang ibalik ni Lolo Kantoy ang liwanag, nangingisay si Alfonso. Hindi niya alam kung panaginip ba iyon o realidad. Ngunit ang malinaw, may ugnayan siya sa kasunduan. At may bahagi siya sa kasaysayang ito na kailanman ay hindi niya pinili. Ang tanging paraan para mailigtas ang bayan, ani ni Lolo Kantoy, ay ang muling pagbalanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit hindi ito madadaan sa pirma. Kailangan mong hanapin ang tatlong elemento na ginamit sa unang kasunduan, dugo ng matapat, dugo ng pinunong hindi kailanman sumuway sa anino. Buto ng itim na aso, bantay ng daan patungo sa pagitan ng mundo. Abo ng nawalang diwata, nilalang na isinakripisyo upang matahimik ang kagubatan. Kapag nahanap mo ang tatlong ito, dagdag pa ng albularyo, maari kang gumawa ng bagong kasunduan, isa na kung saan hindi kailangang may mawala. Pero kung hindi ang San Gregorio ay magiging bayan ng mga multo. Sinimula ni Alfonso ang paghahanda. Tinipon niya ang ilang taong maaari niyang pagkatiwalaan, sina Marlon, ang dating sundalo, si Aling Pina, ang babaeng may alam sa kasaysayan, at si Talia, isang dalagang may kakayahang makaramdam ng espiritu. Bawat isa sa kanila ay may sariling sugat mula sa kasaysayan ng bayan. Si Marlon ay nawalan ng kapatid sa gabi ng kabilugan. Si Aling Pina ay nanay ng isang batang hindi na muling natagpuan. Si Talia, anak ng isang madre na misteryosong biglang nawala sa kumbento. Habang ang mga tao sa bayan ay tuloy pa rin sa pagpapanggap na normal ang lahat, ang tunay na laban ay nagsisimula na sa anino. Si Alfonso, sa gabay ng albularyo, ay hindi na lamang gobernador, kundi tagapagdala ng panibagong kapalaran ng San Gregorio. At habang humahapdi ang kanyang palad mula sa mahigpit na hawak sa pluma na ayaw niyang itapon, isang bagong tanong ang bumabagabag sa kanyang isip, hanggang saan ang kaya kong isugal para sa kalayaan ng bayan, pati ba ang sarili kong kaluluwa? Muling bumalik si Gobernador Alfonso sa munisipyo. Sa unang tingin, isa itong karaniwang gusali, yari sa lumang bato, may tatlong palapag, may mga larawan ng dating mga opisyal sa bawat pasilyo. Ngunit sa mata ng isang taong nakakakita ng lagim, ito'y isang dambana ng mga lihim. Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang kilabot habang naglalakad sa loob ng gusaling ito. Noon pa man, may pakiramdam na siyang may matang nakatingin sa kanya mula sa mga dingding. Ngayon, matapos ang mga revelasyong kanyang nadiskubre, ang kasunduan, ang lihim ng simbahan, ang mga nilalang sa dilim, alam na niyang ang munisipyo ay hindi basta opisina.
Isa itong bahagi ng mas malalim na kasaysayan, at marahil, itinatayo sa ibabaw ng isang lugar na hindi dapat galawin. Muling binasa ni Alfonso ang liham ng kanyang ama. Doon, binanggit ang mga katagang, sa ilalim ng trono ng bayan, may pintuang hindi binubuksan. Ngunit kung nais mong maintindihan ang lahat, kailangan mong bumaba, at huwag kang lalabas ng hindi dala ang katotohanan. Ang trono ng bayan. Alam niyang ito ay hindi palamuti, kundi patungkol sa mismong opisina ng gobernador. Kaya isang gabi, matapos umalis ang lahat ng staff, sinara niya ang mga ilaw, isinara ang mga kurtina, at sinimulan ang paghanap sa loob ng kanyang opisina. Tumulog ang bawat hakbang sa sahig na kahoy. Sa ilalim ng lamesa, may lumang carpet na tila mas bago sa lahat ng kagamitan sa silid. Nang alisin ito, lumitaw ang isang bilog na bakal na takip, parang manhole, pero may ukit na Latin, Veritas in tenebris latet, ang katotohanan ay nakatago sa dilim. Pilit niya itong binuksan. Mabigat. Kinailangan niya ng tulong ni Marlon, na agad namang dumating dala ang flashlight at baril. Pagbukas ng takip, lumitaw ang isang lumang hagdang bato, pasperal pababa. Basa ang mga pader. Mabaho. May halimuyak ng luma at dugo. Habang bumababa, napansin nilang may mga palatandaan sa bawat baitang, pangalan ng mga nakaraang gobernador ng San Gregorio. Ngunit ang mga huling apat ay may palatandaang kulay pula. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Marlon. Marahil sila ang mga tumangging pirmahan ang kasunduan, sagot ni Alfonso. O baka sila ang naging alay. Sa dulo ng hagdanan, may isang silid na pabilog, may 8 haligi, at sa gitna'y may altar, kahawig ng nasa lumang simbahan. Ngunit ito'y mas luma, masagrado ang itsura. Sa gilid ng altar, may 3 kahon na yari sa itim na kahoy. Sa bawat kahon, may ukit, sangre o assassinis, dugo, buto, at abo, bulong ni Alfonso. Ito na ang mga elemento. Binuksan nila ang unang kahon, isang bote na may pulang likido. Ayon sa label, ito'y dugo ng matapat, pinaniniwalaang mula sa isang pinunong hindi kailanman naduwag sa dilim. Ang ikalawang kahon, buto ng isang malaking hayop, kulay itim, makinis, at mainit-init sa paghawak. Ang butong ito ay nakasulat sa papel, bantay ng daang malilim. At ang ikatlo, isang bote ng abo, maputi, may halong asul. Sinamahan ito ng liham mula sa taong pinatay upang maibalik ang balanse, isang diwata na isinakripisyo ng mga sinaunang tao para sa katahimikan ng San Gregorio. Sa paghawak ni Alfonso sa mga kahon, nagsimulang umuga ang paligid. Parang may gumigising sa ilalim ng lupa. Umalinggaw ang tunog ng kampanang matagal nang hindi naririnig. Biglang nagdilim ang paligid. Namatay ang flashlight ni Marlon. At sa anino ng altar, lumitaw ang hugis ng isang nilalang, hindi tao, hindi hayop. Makinis ang balat. Walang mata. Ngunit may bibig sa noo na tila palaging nakangiti. Binalik mo ang 3 selyo, wika ng nilalang. Ngayon, ikaw ang may kapangyarihang muling bumuo ng kasunduan o tuluyang gibain ang ugnayan ng tao at dilim. Ngunit bago pa makasagot si Alfonso, may isa pang boses ang lumitaw mula sa dilim. Isang boses ng bata. Huwag kang magpapaniwala sa kanila, kuya, lumingon siya. May batang lalaking nakatayo sa gilid ng silid. Hubad, nanginginig at may mga sugat sa likod. Anak ng San Gregorio ako. Isa ako sa mga nawawala. Huwag mong ibalik ang kadena. Putulin mo. Palayain mo kami. Sa gitna ng 2 tinig ng nilalang na may kapangyarihan at ng batang nawawala, muling hinarap ni Alfonso ang tanong, kailangan ba talagang manatili ang kasunduan para lang matahimik ang bayan? At mula sa kanyang puso, naramdaman niya ang sagot, hindi katahimikan ang kapalit ng takot, kundi ang tapang na humarap sa dilim. Ang gubat ng itim, isang lugar na hindi binabanggit ng malakas ng mga taga San Gregorio. Ayon sa matatanda, ang sinumang pumasok dito nang walang pahintulot ay hindi na muling lumalabas. Ang mga dahon ng mga puno ay kulay uling kahit sa tanghaling tapat. Walang ibon ang naroon. Walang ingay maliban sa mahihinang kaluskos at aninong lumulutang sa paligid. Ito ang lugar kung saan formal na ginaganap ang mga kasunduan sa pagitan ng tao at ng nilalang. At ngayon, si Gobernador Alfonso, dala ang 3 sagradong elemento, dugo, buto, at abo, ay nagtungo roon upang harapin ang pinakahuling pagpupulong. Bago siya umalis, kinausap niya sina Marlon, Talia, at Aling Pina. Kapag hindi ako bumalik bago sumikat ang araw, wika niya, sunugin niyo ang pluma. Iyon ang huling koneksyon ko sa kanila.
Ayokong ikaw lang ang pumasok, mariing sagot ni Talia. Hindi mo alam kung anong naghihintay doon. Mas delikado kung tayong lahat ang mawala, sagot ni Alfonso. Ako ang may hawak ng kasaysayan. Ako rin ang may pananagutan. Bitbit ang isang itim na kahon na may lamang 3 elemento, tumawid siya sa hangganan ng gubat ng itim. Sa sandaling lumapat ang kanyang paa sa lupa ng gubat, tumigil ang hangin. Tumigil ang oras. Sa paligid, unti-unting lumitaw ang mga aninong parang usok, mahahaba ang mga braso, walang mukha, at ang ilan ay may pakpak na parang balat ng paniki. At sa gitna ng gubat, sa isang bilog na clearing na may mga batong altar, lumitaw si Madam Ulay. Suot niya ang damit na gawa sa mga hibla ng gabi. Ang kanyang matay kasing itim ng kailaliman. Sa kanyang tabi, ang mga aswang na pinuno ng iba't ibang tribo ng dilim, ang taga-bulag, taga-sukob, taga-himok, at taga-sangga. Dinala mo ang selyo, wika ni Madam Ulay. Ngayon, ano ang hangarin mo? Huminga ng malalim si Alfonso. Wakasan na ang kasunduan. Hindi na dapat tayo umaasa sa takot para sa kapayapaan. Palayain niyo ang San Gregorio. Wala nang alay. Wala nang gabi ng takot. Wala nang katahimikan na may kabayaran. Umalinggaw ang tawa ni Madam Ulay, malamig, nakakasugat sa pandinig. At anong kapalit, Gobernador? Sino ang babantay sa hangganan? Sino ang pipigil sa gutom ng mga hindi matahimik? Akala mo ba, kami lang ang nasa dilim? Kayo rin ang kasakiman, ang inggit, ang pananahimik. Mas mabangis pa kayo kaysa sa amin. Ngunit hindi na tinag si Alfonso. Kinuha niya ang mga elemento. Inilapag sa gitna ng altar. Narito ang inyong kasaysayan. Narito rin ang aming lakas ng loob. Hindi kami perpekto, pero hindi kami alipin. Ngayon, ito ang alok ko, kalayaan para sa bayan, katahimikan para sa inyong mga nilalang. Sa pagitan ng liwanag at dilim, magtatayo tayo ng bagong hangganan. Hindi peder, kundi respeto. Hindi alay, kundi pangunawa. Nagtinginan ang mga pinuno ng dilim. May ilan sa kanila ang nagalit. May ilang gustong sumugod. Ngunit itinaas ni Madam Ulay ang kamay. Tumigil ang lahat. Tumitig siya kay Alfonso. Ikaw ay hindi katulad ng iyong ama. Siya'y tumakbo. Ikaw, humarap. Lumapit siya sa altar. Kinuha ang pluma sa loob ng kahon. Kaya mo bang pirmahan ang bagong kasunduan? Isang kasunduang ikaw mismo ang lilikha. Hindi ko kailangan ng pluma, sagot ni Alfonso. Ang tanda ng bagong kasunduan ay hindi tinta, kundi gawa. Kumuha siya ng maliit na kutsilyo. Ginupit ang kanyang palad. Inilapat ang dugo sa ibabaw ng bato. Ito ang panata ko, habang ako'y gobernador, walang nilalang, tao man o hindi, ang gagalaw sa kapwa ng walang pahintulot. Walang babalikan sa kasunduan ng takot. Simula ngayon, ang San Gregorio ay panig ng liwanag, at sinumang manggulo ay sasalubungin ng liwanag na may tapang. Tahimik si Madam Ulay. Ngunit sa mata niya may paggalang. Kung magkagayon makikipaglaro kami sa iyong batas. Subalit tandaan mo, Gobernador, ang dilim ay hindi nawawala. Tumatanghod lang ito sa tabi. Hinihintay ang pagkakamali. Sa isang iglap, naglaho ang mga nilalang sa paligid. Ang clearing ay unti-unting nawala. Ang gubat ay nagbago, naging parang ordinaryong kakahuyan. At si Alfonso, muling nakatayo mag-isa. Nang bumalik siya sa bayan, sinalubong siya ng liwanag ng umaga. Ang unang sinag ng araw na walang sigaw ng nawawala, walang bangkay, walang halakhak ng anino. Buhay ka, sigaw ni Talia. Akala namin hindi pa, sagot ni Alfonso. Pero malapit na. At sa kanyang bulsa, naroon pa rin ang pluma, tuwi na ang dugo. Wala na ang sumpa. Pero may alaala pa rin. Ang gubat ng itim ay muling nanahimik. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, hindi umalingaw ang mga sigaw tuwing kabilugan ng buwan. Walang batang nawala. Walang alagang kinatay. Tahimik ang bayan, pero hindi na ito ang katahimikan ng takot. Ito'y katahimikan ng pag-asa. Ngunit gaya ng sinabi ni Madam Ulay, ang dilim ay hindi nawawala. Tumatanghod lang ito, palaging nakasilip, palaging naghihintay ng pagbitaw. Isang gabi, habang ang mga tao ay nagkakatipon sa plaza para sa isang gabi ng kasayahan, isang simbolikong pagdiriwang ng bagong simula, biglang nagdilim ang langit. Walang ulan. Walang hangin. Ngunit biglang tumigil ang musika, huminto ang mga tao,
at nagsimula ang pag-alingawngaw ng isang tunog na parang halakhak ng libo-libong kaluluwa. Si Talia ang unang nakaramdam. Mali ang takbo ng enerhiya, wika niya. Hindi ito galing sa mga aswang. Iba ito mas matanda. Mas gutom. Mula sa gilid ng kagubatan, may lumitaw na mga nilalang na hindi pa kailanman nakita sa San Gregorio, mga hugis na walang anyo, aninong umaalon, mga mata na lumulutang sa kawalan. Hindi sila bahagi ng kasunduang nilagdaan. Hindi sila kabilang sa mga kinatawan ni Madam Ulay. Sila'y mga ligaw na espiritu. Mga nilalang ng dating panahon na sumalakay dahil sa pagkawala ng balanse. Ang pagbagsak ng lumang kasunduan, sigaw ni Lolo Cantoy, ay nagbukas ng pinto para sa iba. Hindi lang natin pinalaya ang tao, pinalaya rin natin ang mga dati nang ikinulong. Nagmamadaling pinakilos ni Alfonso ang mga tauhan ng bayan. Si Marlon at ang kanyang grupo ay naglatag ng mga kandila, asin, at orasyon sa bawat sulok ng plaza. Si Talia naman ay nagtipon ng mga kabataang may kakayahang espiritual upang bumuo ng panangga. Ngunit hindi sapat. Ang mga nilalang ay hindi tinatablan ng mga dating proteksyon. Lumulusot sila sa asin, hindi umiiwas sa dasal. Isa-isa nilang kinukuha ang mga taong may galit, may lihim, may kasalanan. Ang panlaban sa kanila ay hindi pisikal, kundi panloob. Hindi sila maaaring labanan ng armas, sigaw ni Alfonso. Sila'y sumasalamin sa kung ano ang madilim sa ating kalooban. Maya-maya, dumating si Madam Ulay, hindi upang sumalakay, kundi upang manood. Kasama niya ang kanyang tribo. Hindi namin sila kasama, anya. Ngunit may bahagi rin kaming nanabik sa kanilang pagbabalik. Sapagkat kapag wasak ang tao, kami lumalakas. Lumapit si Alfonso sa kanya. Kung hindi mo sila kontrolado, tumulong ka. Hindi ito laban lang ng tao, ito'y laban ng balanse. At kapag nasira ito, lahat tayo mawawala. Napangiti si Madam Ulay. Kung ikaw ay handang isakripisyo ang sarili mo, maaari naming tulungan. Ano ang kapalit? Ang huling alay. Hindi ng buhay, kundi ng alaala. Kailangan mong kalimutan ang lahat, ang kasunduan, ang gabi, ang dilim. Kapag tinanggap mo ito, mawawala ang pinto ng mga ligaw. Magsasara ang ugnayan ng mundo ng tao at anino. Ngunit mawawala rin sa iyo ang karunungan. At ang bayan ay kailangang magsimula muli nang walang kaalam-alam. Matagal ang katahimikan. Tiningnan ni Alfonso ang paligid. Mga batang umiiyak. Mga magulang na nagtago. Mga kabataang hindi alam ang gagawin. At sa gitna nito, ang kanyang puso punang bigat ng responsibilidad at ng pag-ibig sa San Gregorio. Kung ito ang kailangan upang tuluyang lumaya ang bayan, tatanggapin ko. Niyakap siya ni Talia. Hindi mo na kami maaalala. Hindi. Pero sana, kahit wala na ako sa isip niyo, manatili ako sa puso. Itinaas ni Madam Ulay ang kanyang kamay. Mula sa langit, bumaba ang liwanag na parang talulot ng apoy. Bumalot ito sa katawan ni Alfonso. Dahan-dahan siyang napaupo sa gitna ng plaza. At habang umiikot ang apoy, isa-isa niyang nakalimutan ang pangalan ng kanyang ama, ang gabi sa simbahan, ang gubat ng itim, ang pluma, ang mga liham, si Talia lahat. At nang tuluyang maglaho ang liwanag, si Alfonso ay nakatayo pa rin, ngunit wala ng bakas ng alaala sa kanyang mata. Isa na siyang bagong tao. Isa ng ordinaryong mamamayan. Ngunit ang dilim ay nagsara na. Ang mga ligaw na nilalang ay bumalik sa kanilang pinagmulan. At ang bayan ay muling nabuhay. Umaga. Maliwanag. Tahimik, ngunit sa pagkakataong ito, tunay na tahimik. Walang bigat sa hangin. Walang kinikimkim ang mga tao. Ang San Gregorio ay muling gumising na parang bagong silang. Ngunit may kakaiba sa lahat, walang isa mang tao ang nakakaalala kung bakit tila may bagong simula. Si Alfonso ay naglalakad sa gitna ng plaza. Wala sa kanya ang kanyang uniforme. Wala na siyang titulo bilang gobernador. Sa kanyang isipan, siya'y isang karaniwang lalaki na nagising sa isang lugar na hindi pamilyar ngunit hindi rin banyaga. Nakita niyo yung bagong mukhang yan, bulong ng isang tindera. Baka tagalungsod. Mukhang mabait. Baka artista, sabi ng isa. O baka bago lang talaga sa bayan. Walang isa mang tao ang nakakaalala na si Alfonso ang nagligtas sa kanila. Ang kanyang pangalan ay nawala sa mga tala. Ang kanyang larawan ay hindi na nasa munisipyo.
Kahit sina Marlon, Talia, at Aling Pina, wala ni aninong alaala ng mga nakaraang gabi. Pero ang pakiramdam ay nanatili. May mga panaginip si Talia na hindi niya maipaliwanag, isang lalaki na may hawak na pluma, isang gabi sa gubat, isang halakhak sa dilim. Si Marlon ay nagising na may sugat sa balikat, kahit hindi niya maalala kung paano niya ito nakuha. At si Aling Pina ay tuwing gabi ay inilalagay ang asin sa pintuan, kahit wala na siyang natatandaang dahilan kung bakit. Ang buong bayan ay parang na-restart. Walang nakakaalala sa kasunduan. Wala nang nagbubukas ng kandado sa gabi. Wala nang bata ang kinukuha. Lahat ay nagtatrabaho, nagtitipon, at nagkakaisa, pero may bahid ng pag-ingat nang hindi maintindihang respeto sa gabi. Sa ilalim ng munisipyo, ang lagusan ay tuluyang nawala. Ang altar ay gumuho. Ang mga kahon ay abo na lamang. Ngunit sa isang gilid ng nasirang bato, may nakaukit, ang dilim ay hindi sinisira. Ito ay inuunawa. Si Alfonso, bagaman hindi na alam ang kanyang nakaraan, ay tumulong sa mga proyekto ng bayan. Tinuruan niya ang mga bata. Nagtayo siya ng maliit na aklatan. Tumutulong siya sa mga matatanda. At sa tuwing tinitignan siya ng mga tao, may pakiramdam sila na ito'y hindi lang basta estranghero. Para bang ito'y isang aninong dati nang nariyan, isang tinig na dati nang narinig. Hanggang isang araw, habang nag-aayos siya ng lumang libro sa aklatan, may natagpuan siyang pluma, tuy na ang tinta, luma na ang kahoy, at may bahid ng pulang marka. Walang sumulpot na alaala. Walang multo. Ngunit tumigil ang kanyang kamay. Hinawakan niya ito. Tumitig sa bintana. At sa di malamang dahilan na pangiti siya. Sa gabi ring iyon, pinangunahan ng bagong punong bayan ang isang pagtitipon. Tinawag ito na panatang buwan ng bayan. Bawat isa ay humawak ng kandila at sabay-sabay na bumigkas ng panata. Sa harap ng gabi, kami hindi magtatago, sa gitna ng takot, kami magtutulungan. Hindi na kami magiging alipin ng anino, sapagkat ang liwanag ay nasa aming puso at ang bayan ay tahanan ng tapang. Habang sinasambit ito, nakita ni Talia si Alfonso sa likod ng karamihan. Hindi niya alam kung sino ito. Pero lumapit siya. "Kilala ba kita?" tanong niya. Umiti lang si Alfonso. "Baka sa panaginip." "Anong pangalan mo?" Saglit siyang tumahimik. "Greg," sagot niya. "Gregorio." "Pwede na rin." Magkahawak silang tumingin sa langit. Buo ang buwan. Ngunit walang takot sa paligid. Walang halakhak. Walang pagkawala. Tanging liwanag sa gitna ng dating dilim. At sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan, isang nilalang ang naglalakad palayo. Si Madam Ulay, sa huling pagkakataon, ay tiningnan ang bayan. At bumulong, "Hanggat may taong tulad mo, Gobernador, mananatili ang bagong kasunduan." Pagkatapos noon, tuluyang nawala ang kanyang anino. 20